Samantala magkakaumbok, karagdagan sa ating mga balita sa ibayong dagat, bilang ho ng mga nasawi sa magnitude 7.1 na lindol na tumama ho doon sa may bahagi ng Japan, umabot na sa mahigit 30 katao. Pero yung mga Pinoy ho doon na hindi namang ligtas, batay pa rin po sa abiso ng atin pong embahada roon. May nakapanayam dyan ang Star of Manila. Umabot na sa mahigit 30 katao ang nasawi sa magnitude 7.1 na earthquake na tumama sa Kumamoto, Japan, habang nahaharap naman sa matinding init ng panahon ang evacuees na pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng mga otoridad upang mahanap ang mga posibleng survivors matapos magdulot ng malawakang pinsala ang lindol sa mga kabahayan at linya ng kuryente. Kabilang sa mga naitalang insidente ang pagguho ng bahagi ng isang shopping mall na sinundan pa ng malakas na pagsabog makalipas ang halos 1 oras na lalo pang nagpalala sa sitwasyon. Samantala, dahil sa kawalan ng kuryente at supply ng tubig, ilang araw ding nawalan ng air conditioning ang tinutuluyan ng mga evacuees, kaya naman ilan sa mga ito ay nakaranas ng sintomas ng heat stroke habang ilan ay sinugod sa ospital. Nag-anunsyo naman si Japan Defense Minister Shinjiro Koizumi na magpapadala ang pamahalaan ng 300 air conditioners sa Kumamoto, kung saan 150 sa mga ito ay ilalaan sa mga evacuation centers. Sa panayam ng Star of Manila kay Mary San Miguel, isang English teacher na 5 taon nang naninirahan sa Japan, ibinahagi nito kung paano naging mabilis at organisado ang pagtugon ng mga otoridad ng Japan sa naturang pangyayari. Yung mga self-defense forces agad na nakapag-respond dun sa Kumamoto. For calamities happen, talagang tinetrain din ng mga Japanese people, ang mga bata, ang mga residents, kung saan yung evacuation sites. It's normal to worry kapag talagang may mga kamag-anak tayo na nasa ibang bansa, lalo na wala silang kasama, or kapag hindi nila makontak especially. Pero siguro kapag hindi nila makontak through calls, there's some possibilities na may mga problems lang sa connection and internet or whatever. Hanggat wala pong mga formal announcements or information, please try to calm down and wag po silang mag-alala ng masyado, kasi si Japan naman ay very responsive pagdating sa mga calamities and natural disasters na ganito. Patuloy rin naman ang pagpapayo ng mga otoridad ng Japan sa publiko na mag-ingat laban sa heat stroke dahil inaasahang magpapatuloy ang init ng panahon sa mga susunod na araw. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat. Ito si Star DJ Yvonne and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!